Mabilisan pero makabuluhang kwentuhan? Sagot namin yan! Mga tanong ng taong bayan tungkol sa mga programa at serbisyo ng DSWD, bibigyang linaw natin yan. Kaya tutok lang dahil ang inyong tanong, aming sagot. Dito lang yan sa DSWD Fast Break. Narito na ang pinakabagong programa na magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. Mga programa at serbisyo ng DSWD, sure na tamang impormasyon ay mapapasa inyo. Ako po si Lors Bustamante, ang inyong makakasama ngayong araw para sa DSWD Fast Break. Dito sa ating Fast Break, meron tayong mga panauhin na makakasama every episode at sasagot sa inyong mga katanungan. Pero bago yan, ano nga ba ang tanong ng taong bayan? Tawagin na natin ng ating field correspondent na si Ralph para ihatid ang tanong ni Juan para sa DSWD. Ralph, ano nga ba ang ating question of the day? Hey guys! Another day, another tanong ni Juan at nandito tayo ngayon sa isang coffee shop sa Barangay Batasan para alamin kung ano nga ba ang tanong ni Juan sa ating DSWD. Tara, ngayon may nakausap po tayo kanina at may katanungan daw po siya sa DSWD. Hi ate, ano pong pangalan niyo? Ako po si Lauren. Wait niyo po yung mic. Ako po si Lauren. Hello po Miss Lauren. Miss Lauren, ano po ang tanong niyo sa DSWD? May tanong po ako, sino po ang mga kailangan kumuha ng MTA clearance? Magandang tanong yan para sa mga mag-abroad, no? Sino ang pwedeng kumuha ng MTA clearance? At yan ang katanungan ni Juan for today. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat Ralph at kay Lauren para sa iyong katanungan. At para naman sa ating mga live viewers, kung kayo po ay may katanungan, i-comment nyo lang yan dito sa ating live stream dahil sasagutin natin yan sa mga susunod na episode. At syempre, huwag kalimutang i-like at i-share ang live na ito para tamang impormasyon din ang maibahagi nyo sa iba. Para naman sa ating episode ngayong araw, makikipagkwentuhan tayo sa ating special guest na siya rin ang mismong sasagot sa katanungan ni Juan. Kilala siya sa kanyang malawak na kaalaman tungkol sa minors traveling abroad at sa kanyang tapat na serbisyo para sa ating mga kababayan. Everyone, let's welcome our special guest for today. Walang iba kundi si Assistant Secretary Ada Colico ng Protective Services. Magandang buhay, Asek! Magandang buhay po sa ating tagapanood. Ayan. So, Asek, kamusta naman ang buhay-buhay? Ano ba yung mga recent ganap natin sa MTA? Yan, sa ating minors traveling abroad. So sa ngayon po, gusto ko lang i-inform ang ating publiko na meron na rin tayong mga help desk, not only here in the central office, but also our help desk sa ating mga international airports. Sa kasalukuyan, meron po tayong sa Davao, sa Cebu, at sa Clark. At sa ngayon, inaayos pa rin po natin yun sa ating, dito sa Metro Manila, yung sa NAIA Terminals 1 and 3. Ayun. So, Asik, para saan ba itong mga help desk na to? Yung ating help desk, ito po yung ating mga staff na nakastation po sa mga international airport natin para mag-assist sa publiko tungkol doon sa kanilang application sa ating travel clearance. So, kung meron po kayong katanungan, for example, kayo po ay na-offload or meron po kayong mga requirements na biglang kinailangan po ng immigration, but meron naman po kayong travel clearance na, or may inquiry kayo about the travel clearance, pwede po kayong lumapit sa aming mga help desk kasi naka-station na po tayo sa airports at ito po ay 24/7. Oh, 24/7, walang tulugan, Asik. Yes, present po ang ating mga staff at mga social workers sa airports. So ngayon nga, Asik, eto mag-start na tayo sa ating fast break. So meron tayong katanungan mula kay Juan. So ito yung kanyang question. Sino nga ba ang mga required na kumuha ng minors traveling abroad clearance? Yung minors traveling abroad, ang kailangan po niyan is kung meron po kayong anak or minor na pupunta po abroad, Particularly kung sila po ay may ibang kasama or kaya if they are traveling alone, yan po, kailangan po natin ng travel permit. Or for example, meron din po tayong mga prospective adoptive parent at isasama po nila yung kanilang mga minor, na i-adapt. Kailangan rin po nilang humingi ng permit
sa DSWD. So, hindi po ito, uulitin ko lang po, hindi po ito para sa lahat ng ating mga kabataan na lalabas ng bansa, ASEC, no? Para lang to sa mga minor de edad na hindi kasama ang kanilang mga Yes. magulang sa international travel nila. So, ito namang ating next question, ASEC, no? Marami rin ang nagsasabi na dagdag requirements lang daw yung travel clearance. So, paki-explain na lang po sa ating mga live viewers kung ano ba talaga yung purpose, bakit tayo humihingi ng travel clearance. Gusto ko lang po linawin, no, sa ating publiko na ito po ay basic document na hinihingi po ng immigration kapag po lalabas ang minors abroad na hindi kasama yung magulang. Ibig sabihin po, gusto lang nating proteksyonan yung ating pong mga kabataan, no, na matraffic o maabuso or ma-exploit when they go abroad. So kaya ito po ay protection ng gobyerno para tulungan po yung ating mga minors. So, syempre, priority ng ating departamento, ASEC, no, na to ensure the safetyness of our minors. So, napakahalaga talaga ng travel clearance sa paglalabas ng ibang bansa. So, ito naman, ASEC, balita ko, online na ang application ng MTA clearance. So, pwede po bang paka-explain sa ating mga manonood kung ano ba yung MTA system natin at paano ba nito pinapadali ang aplikasyon ng MTA clearance? Yes. Gusto ko lang ipaliwanag, no, sa publiko na ngayon po ay tayo ay digital na. Tayo ay online na. Ibig sabihin po, no need for you to go dun sa aming mga field offices to apply for travel permit. Ibig sabihin nun, online lang, you just need to register and submit the necessary documents na kailangan at kami na po ang bahala sa assessment hanggang ma-interview kayo at gayon din hanggang ma-release na yung travel permit sa mga bata. Ayun. So, ASEC, meron pa rin ba tayong walk-in application sa pag-a-apply ng travel clearance? Wala na po. So, wala na po tayong walk-in application. Kung meron man po silang mga katanungan, pwede pong gawin nila yon through online din, through email, or through calling din po doon sa ating mga hotlines. Isa rin po to sa digitalization efforts ng ating ahensya, no? Sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at syempre sa ating kalihim na Secretary Rex Gatchalian para mas maging accessible at maging mas mabilis ang pag-a-apply ng travel clearance. So, ayun na nga, ASEC, meron pa tayong ibang mga questions from our netizens. Hindi pa tayo nagtatapos, syempre. Okay, Meron pa go. tayong maraming questions. So, etong mga question na to, ASEC, lalagyan natin ng twist, ng konting twist. Okay, So, go. sasagutin natin to within Sige. 1 minute and 30 seconds lang, ASEC. At tanging yes or no lamang po ang pwede nyo pong isagot. Okay. So, ASEC, are you ready na? Yes, ready. Yun. So, if you're ready, your 1 minute and 30 seconds timer starts now. Totoo ba na ang MTA clearance ay dagdag requirements lamang? No. Pwede na ba ang GCash payment sa MTA application? Yes, but may karagdagan pa yan. Meron pa tayong Paymaya at meron din tayong Land Bank. Ayun, meron pa rin bang walk-in application para sa travel clearance? No. Fully digital na tayo. So, pwede ba ang minor mismo ang mag-asikaso ng kanyang clearance? No, dapat ang kanyang mag-aasikaso nito ay parents at accompanying adult. Okay, pwede bang guardian ang mag-asikaso ng travel clearance? Yes. Kasama ba ang interview sa proseso ng MTA application? Yes. Totoo bang online na ang application ng MTA clearance? Yes. Totoo bang merong virtual meeting between social worker and the applicant at ang kasama nito bago sila makasecure ng clearance? Yes. Nasa eGov app na rin ba ang MTA site ng DSWD? Yes. Required ba ang travel clearance para sa mga minors na lalabas ng bansa na hindi kasama ang magulang? Yes. At sa ating last question, ASEC, local or international? International. Yan! And there you have it! Thank you so much, ASEC, sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga netizens. But syempre, since napakabilis ng ating sagot kanina, yes or no lang ang dapat mong isagot, di ba? Narin po kayong nais bigyan ng further explanation sa mga naging kasagutan niyo po kanina. Yes. Gusto lang po na maipaalala, no, na ating pong digital processing should be 7 days prior their travel. So, work
week po or work days ang kinakount po natin dito. At the same time, kailangan po kumpletuhin po nila yung kanilang mga dokumento para ma-considered po sila na approve for the application. At kailangan po natin na ma-interview din yung magulang or accompanying adult together with the minors sa kanilang application. So it's a must na kailangan magpakita po sila to really verify na sila po ay mag-apply at kasama po nila yung bata. Muli, maraming salamat, ASEC, sa pagsagot sa mga katanungan ng taong bayan. So before we end this live, baka meron po kayong closing statement sa ating manonood. Yan. Gusto ko lang ipaalam sa publiko na ginagawa po ito ng DSWD para po maproteksyonan yung ating pong mga anak, ang ating pong minors, added protection for them to have a safer and secure environment. At kung meron po kayong katanungan, huwag po kayong mag-atubiling i-contact kami sa dswd.gov.ph. At the same time, you can also email us dun sa ating mta.dswd.gov.ph. At kung meron pa silang mga inquiries, pwede po nilang i-check doon sa ating website at doon po nila makikita yung mga frequently asked questions namin. Kung gusto niyo pong may inquiry man kayo o may katanungan kayo sa inyong pag-a-apply, pwede niyo po kami tawagan sa ating pong hotline. So, wag po kayong mag-atubiling. I-contact kami kung meron pa po kayong mga katanungan tungkol po sa minors traveling abroad. Ayan, so thank you so much, ASEC, At magbabay muna tayo sa ating mga viewers. So, bye! At ngayon nga ay nasagot na ang tanong ng taong bayan sa ating Fast Break episode ngayong araw. Para manatiling updated sa mga balita ng DSWD, huwag kalimutang i-follow ang aming official Facebook page para siguradong tamang tulong at tamang impormasyon ang mapasa inyo. At kung sakali mang may na-miss kayong episode ng DSWD Fast Break, don't worry dahil pwedeng-pwede nyo tong balikan sa aming official YouTube channel. Alam naming marami pa kayong katanungan tungkol sa mga programa at serbisyo ng DSWD. Kaya, tutok lang tuwing Miyerkules para sa isa na namang mabilisan pero masayang kwentuhan dito lang yan sa DSWD Fast Break.